bawat pagsisid sa dagat, tila simbolo rin sa pag-abot ni Charmaine ng kanyang pangarap. Dahil ang bawat sea urchin na makakuha niya ay katumbas ng kanyang munting tagumpay at takbang niya upang unti-unting maiahon sa nakalulunod na kahirapan ang kanyang pamilya. Sa isla ng Silaki sa bayan ng Bulinaw sa Pangasinan, nakilala namin ang estudyanteng si Charmaine. Lula ng isang bangka, araw-araw niyang tinatawid ang dagat na naghihiwalay sa Isla Silaki at Isla Bilabaylan, kung saan naroroon ang kanyang paaralan. Ang bawat pagsisikap sa pag-aaral, alay niya sa pamilyang siya lamang daw ang inaasahan. Alright. Oops. Dito sa kanyang tahanan, nakilala ko naman ang pamilya Calyado. Gusto po, Tay. Ipinakilala sa akin ni Charmaine ang kanyang tatay Ferdinand. Natapos na ang klase, pero hindi pa raw natatapos ang araw ni Charmaine. Mula kasi nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, siya na ang tumatayong tagapangalaga ng pamilya. May sakit kasi si tatay. May edad na rin ang kanyang lola. Anong pakiramdam, Charmaine, na pasan mo yung isang mabigat na responsibilidad, kagaya ng responsibilidad ng isang ina? Ano po, mabigat. Kasi po, parang, yun nga po, para na akong ina, tapos lahat po trabaho sa bahay. Malungkot po minsan pag, syempre, lalo na po pag nawawala ng bigas, malungkot po. Tsaka, minsan po hindi na po nakakain, yan. Pawang may mga pamilya na raw kasi ang kanyang mga nakakatandang kapatid, kaya malaki ang pasasalamat ng kanyang pamilya sa natitirang nag-aasikaso sa kanila. Sipag-sipag siyang tumulong-tulong. Talagang talagang nag-alaga siyang maski mayroon kaming sakit. Siya talagang andyan sa bahay, wala naman kasama niya, siya mag-alaga. Nagpapasalamat po ba kayo na meron kayong anak na kagaya ni Charmaine? Salamat kami, sir. Gaano kalaki yung pasasalamat sa iyo? Ay, baka hindi niyo mabayaran. Bakit po? Bakit hindi mo babayaran yung Siyempre, pasasalamat? siyempre malalaki ng kami tulong sa inyo eh. Malaki. Hindi niyo talaga maano yan. Siyempre, magpasalamat kami na lang. Pero ito raw ang pinakamalaking kontribusyon ni Charmaine sa kanyang pamilya. Dahil matapos ang mga gawain sa bahay, sa dagat naman ang tungo ni Charmaine. Kasama ang kanyang mga kaibigan, pumalaot kami sakay ng isang maliit na balsa. Ngunit hindi paglalaro ang ipinunta namin dito. Nagsasama-sama raw ang magkakaibigan para magtrabaho. Para po, makatulong din po ako sa gastusin, tapos para yung magiging baon ko po, yun na lang din po, para hindi na ako magiging pabigat sa aking mga magulang. Ang kanilang layunin, ang manguha ng sea urchin o maratangtang sa ilalim ng dagat. Ang laman kasi ng maratangtang, kanilang naibebenta. Binalaan kami ni Charmaine ukol sa pagsisid ng maratangtang. Mahirap po kasi pag minsan malalim, kung minsan mababaw. Tapos pwede ka pong matusok. Pag hindi po sanay, masakit. Tsaka pag makati din po yan. Sinubukan kong manguha ng sea urchin. Ngunit hindi na biro ang trabaho nito.
Sandali pa lang ako sa ilalim ng dagat pero agad akong kinapos ng hininga. Maya-maya pa, muling umatake ang panahon. Lumakas ang ulan sa gitna ng pangunguha namin ng maratangtang. Kaya kinailangan namin bumalik sa Pampang. Mabuti na lamang at nakaipon na ang magkakaibigan ng maratangtang. So, ibebenta nyo na ngayon yan? Yung laman ng kinukuha. So, yun yung ibebenta? Pagka kuha namin, agad namin pinibiyak tapos agad namin tinatanggal yung dumi hanggang sa yung laman niya po, yun po yung tinitinda namin. Ano yung ginagawa mo dun sa perang kinikita mo sa pagkuha ng sea urchin? Yung iba po tinatabi ko, inipon ko para makatulong naman po ako sa pagpapanahon sa aking magulang. Tapos yung iba naman po, binabaon ko ganyan. So, magkano isang baso? 15? 15 pesos? Itong daming ito, ang kalkulasyon nila siguro mga nasa 2 baso to. Karampot nga lamang ang kinikita ni Shermaine sa pangunguha ng maratangtang. Ngunit malaking bagay na raw ito para sa kanya at sa kanyang pamilya. Diba mga magbukas? Yan, tatakpasin. Kailangan matanggal yung dumi. Pag ayaw matanggal sa taktak, susungkin din na ng kamay. Okay na to? Huhugasan na. Paano? Lalo akong kumanga kay Shermaine dahil sa karanasan ito. Personal ko kasi naramdaman ng sakripisyong ginagawa niya para sa kanyang pamilya. So, hindi biro yung ganitong gawain. At hindi biro yung ginagawa ni Shermaine at mga kasamahan niya para lang makaraos sa buhay, para makatulong sa pamilya, para may taguyod yung kanilang pang-araw-araw na panggastos. So, sakripisyo talagang malaki. Maging ang mga kapwa maninisid, saludo raw sa pagsisikap ni Shermaine. Nakikita mo ba na parang good example ba si Shermaine bilang isang kabataan na kagaya niyo? Ano po, kasi po Sige. nagagaya na po kami sa kanila, masipag talaga. Pagsapit ng dilim, hindi pa natatapos ang kanyang mga tungkulin. Pero para kay Shermaine, kailangan daw maranasan ang bawat hirap upang mas maging makabuluhan ang makakamit na kaginhawaan. Kailangan lang pong may tiwala ka sa sarili. Tapos, kailangan mo lang pong magtiis, magsipag. Tsaka, huwag kang sumuko kahit na anong pagsubok na darating sa buhay. Marami akong natutunan sa batang si Shermaine. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral dahil gusto niyang maitaguyod din yung kanilang isla, yung kanilang community. Gusto niya magkaroon ng kuryente at tubig. Simpleng bagay lang pero makikita mo sa kanya kung paano yung concern niya sa kapwa niya at ganun din yung concern na pinapakita niya sa kanyang pamilya. Isa pong bagay na natutunan ko sa kanya rin yung pagiging matatag yung kanyang loob. Sabi nga parang yung buhay niya parang yung sea urchin. Puno naman ng tinik yung kanyang buhay. Marami mang tusok siyang maranasan. Pero hindi yun naging hadlang sa kanya para mag-give up. Kaya sa kabila ng alon at bagyo, nananatiling nakalutang si Shermaine sa dagat ng buhay. Kailangan po na magsikap lang po talaga para makaahon sa hirap. Tsaka, Huwag pong mawalan ng pag-asa para makamit yung tagumpay sa buhay. Lagi niyo po siyang gabayan.